Once upon a time, in a small Sunday school class, there was a kind boy named Leo. Si Leo po, sobra niyang mahal ang banal na Diyos. And he always tried to remember what his teacher, Rose, taught him. Isang umaga, si Miss Rose, yung kanyang teacher, gathered all the children and said, "Class, do you see the pretty garden outside? They are bright red flowers growing there. God made them beautiful so everyone can enjoy them. But remember this rule. We must never pick the flowers. Picking them is wrong. And God wants us to obey." So isa po si Leo sa nakikinig doon sa kanyang teacher. And Leo listened very carefully. He nodded to himself, "I will obey. I will obey. I will obey God no matter what." Nga lang, later that day, habang oras na kanilang recess, Leo went to play with his friends, Mia and Jake. They ran to the garden and Mia pointed to the biggest, brightest red flower right in the middle. Sabi ni Mia, "Wow! Ang ganda naman ng bulaklak na yon. That is the prettiest flower I have ever seen in my entire life." Sabay sabi, "Leo, go pick it for us. We want to keep it." Pero sumagot si Leo, his head quickly. Sabi niya, "No, Mia." Miss Rose said, "We must not pick the flowers. God doesn't want us to do that." Pero sumingit si Jake. Jake rolled his eyes and teased him. Anong sabi? "You're such a baby, Leo. If you do not pick it, we won't play with you again anymore. We will be friends with someone else instead." Alam niyo kung ano nangyari? Nasaktan si Leo. Leo's heart sank. He wasn't scared of getting in trouble, but he was very terrified that his friends wouldn't like him anymore. He thought sa kanyang sarili, "What if they really leave me? Paano kung totohanin nila Mia at Jake? Naiwanan ako at hindi na talaga sila makipaglaro sa akin forever." As in forever. Kasi ganyan mag-isip ang bata eh. What if they laugh at me forever? Isang maliit na bulaklak lang naman, di ba? No one will know. So dahil po doon, because he was afraid of what his friends would say or do, Leo forgot what Miss Rose said. He stepped into the garden, broke the stem, and picked the flower. But the moment he held it, the bright red petals started to curl and wilt. It wasn't beautiful anymore. It was just a broken, sad flower. Just then, Miss Rose walked around the corner and saw the flower in Leo's hand and the sad look on his face then. So lumapit siya at sinabi niya gently, "Leo, what happened? Ano nangyari? Bakit hawak mo yung bulaklak? At bakit sobrang lungkot mo?" So Leo started to cry. At ang sabi niya, "I knew I shouldn't do it, but I was scared na si Mia at si Jake wouldn't be my friend kung hindi ako sa kanila." So nilapitan siya ni Miss Rose, yung kanyang teacher, mas malapit. Miss Rose knelt down at niyakap siya. Sabay sabi, "Leo, do you know that there was a king in the Bible named Zedekiah? He knew exactly what God wanted him to do. But just like you, he was more scared of what other people would say or do to him than scared of disobeying the Lord. He listened to the people instead of God. And because of that, he lost
his kingdom, his family, and everything he had. That's what happens when we let fear of people rule over us. Sa book of Jeremiah, chapter 38, verse 19. Jeremiah, chapter 38, verse 19. And Zedekiah the king said unto Jeremiah, I am afraid of the Jews that are fallen to the Chaldeans, lest they deliver me into their hand, and they mock me. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na ho kayong makaupo. Let's talk about the fear of man. Anong ibig sabihin ng takot sa kapwa-tao? It is a type of fear marked by persistent worry or anxiety about what other people may say, think, or do. It is the tendency to prioritize human approval, acceptance, or praise above God's will, truth, and commands. So itong fear na to, nililid nito ang isang believer na mag-compromise ng mga biblical truth. Ito ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay mananatiling tahimik o mananahimik at hindi ipaglalaban ang kanilang faith. Sa anong dahilan? To avoid na mawalan ng mga malalapit na tao sa buhay nila. So ano mangyayari? Hindi na magagawa yung tama at mabuti. Hindi na sila makakasunod at makakapagpasako sa salita ng Diyos at kalooban niya. So ano ang pinaka-ugat? Solely out of fear of how others will react, judge, or treat them. Ang pamagat ko ng unang mensahe sa ating sub-theme ngayong buwan ng June sa ating Fear Thou Not na nagmula sa Isaiah 41:10 ay, Ask Zedekiah, is man's approval worth losing everything? Inuulit ko ho. Ask Zedekiah, is man's approval worth losing everything? Sana ho, hindi tayo magaya sa kwentong pambata ng batang si Leo. Sana ho, hindi tayo magaya na matakot sa mga banta na mga tao sa paligid natin. Sana ho, wag dumating yung panahon na yung pananampalataya natin na sinasabi natin, susunod ako sa Panginoon. Magpapasakop ako sa Panginoon. Kahit anong mangyari. Sana ho, wag dumating yung panahon na para tayong si Leo, nakainin yon. Kasi, tinethreat tayo ng isang tao o mga tao na malapit sa puso natin na kapag hindi mo ginawa yung gusto namin, mawawala kami sa buhay mo. At yun po yung eksaktong nangyari sa haring ito. Na hindi na ho dapat mangyari sa atin. Takot. Sino bang tao ang walang takot? Lahat po tayo meron yan. Lahat po tayo nakakaramdam yan. Lahat po tayo nabiktima na yan. At hindi po porket nabiktima na tayo dati, ay hindi ho kakatok uli sa pintuan ng Christian life natin yan. So pag-usapan na ho natin ito. Paano ba natin may apply na alive in faith? Dead in fears. Pagdating sa tinatawag na fear of man. Number 1, the cause of fear of man. The cause of fear of man. Wala na hong ibang pinakamagandang panimula patungkol sa mensaheng ito. Alamin ang pinaka-ugat.
So dito po sa ating text, sa 38:19 ng Book of Jeremiah, makikita po natin ang haring ito. Kausap ang propeta ng Diyos. Anong sabi niya? I am afraid of the Jews. Takot daw siya sa mga Hudyo. Takot daw siya sa mga kababayan niya. Sa taong bayan. Sa tao. That are fallen to the Chaldeans, lest they deliver me. So natatakot siya saan? Sa pwede nilang gawin sa kanya. Na baka i-turn over siya doon sa hari ng Chaldeans. At the same time, natatakot siyang maging laughing stock. Natatakot siyang maging mockery. Katatawanan yung kanyang kingship. Gusto ko lang sabihin lahat ng takot na sinabi niya, wala pa siya doon. Lahat yon nasa loob lang ng kanyang isipan, ng kanyang utak. So dito ko makikita natin yung root cause kung bakit siya nalibing sa takot. Kasi mas binigyan niya po ni Zedekiah ng value ang opinion o magiging opinion ng ibang tao. Para sa kanya, mas powerful ang sasabihin at gagawin ng mga kapwa niya tao kesa sa authority ng Almighty God na nagpadala kay Jeremiah. Anong makikita natin dito? Gugupuin ka lang ng takot kapag nakatingin ka sa maling Panginoon. Ang pinapanginoon niya dito, yung taong bayan. Ang leadership niya ay nakadepende sa sasabihin at gagawin at opinyon ng majority. Hindi na sa nag-iisa na Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat. Same is true sa atin. Hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoong Yesus ng malaya kung tinatali mo ang buo mong puso at isipan sa sasabihin ng mga taong malalapit sa iyo. Hindi po ako nagtuturo na magpakalayo-layo kayo sa mga taong mahal nyo. Pero may katotohanan po sa Biblia na hindi maiiwasan. May mga tao talaga sa buhay natin na gagamitin ng kaaway para ilayo tayo sa pagsunod, pagpapasakop sa salita niya, sa kalooban niya, at sa mismong person ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang realidad dito ay Zedekiah knew God's truth. Alam niya, nakausap niya yung preacher, si Jeremiah. Nagsalita ang Panginoon ng kanyang katotohanan through the prophet. Pero, pinili pa rin niyang i-refuse na mag-obey. Bakit? Because of what people would say and do to him. So nakikita niyo po makakadena ka dyan. Mapoposas ka dyan. Ibibilanggo ka ng takot. Saan? Sa mga kasinungalingan. Lie number 1 na dapat nating ma-realize. Ano yung unang kasinungalingan? Dito sa ating text, that the people have more power to hurt or shame us than the power of God to protect us. Bakit hindi niya nasunod ang Panginoon? Or should I say, bakit hindi niya raw magagawa yung sinasabi ni Jeremiah na kalooban ng Panginoon? Bakit daw? Kasi pwede nila akong isuko doon sa hari ng Chaldeans. Pwede nila ako i-turn over doon. Baka kung anong gawin sa akin doon. At the same time, pag nakita ng mga kapwa niya Hudyo na ganun lang kadali, nadakip siya, syempre magkwekwentuhan yan. Nai-imagine niya na yung mga tawanan, yung mga sasabihin. So, makikita niyo po
Para bagang sinasabi niya na, natatakot ako doon sa kapangyarihan at taglay ng taong bayan. Na kahit hari ako, wala akong magagawa. Which is isang malaking kasinungalingan. Kaya nga pinapunta ng Panginoon doon si Jeremiah, hindi mangyayari lahat yan kung susundin mo ako. Tama ho ba? Ibig sabihin, kapag sinunod mo ko at nag-submit ka sa sinasabi ng preacher ko, na salita ko, I will protect you. So, ibig sabihin, 100% dahil sa karakter ng Diyos na hindi nagsisinungaling at hindi magsisinungaling, hindi nila magagawa yan sa'yo. Hindi ka nila magagalaw sa paraan na iniisip mo. Pero, dahil naunahan siya ng takot, na-control siya. Na-manipula siya. So, ano nangyari? Yung takot niya ang nagdesisyon para sa kanya. At hindi lang yun nagdesisyon para sa kanya. Ninakawan siya ng katuparan ng pangako na sana matatamasa niya pero hindi niya naranasan. Bakit? Kasi nga nagpakontrol siya sa takot sa mga tao. Ikalawang kasinungalingan, lie number 2. That temporary safety, respect, or acceptance from people is more valuable than obedience to God. Ito ho, nangyayari talaga ito. So, paliwanag ko muna lang. So, dahil dun sa takot niya, dinala siya sa lugar na kung saan nagsasabi na mas mahalaga daw yung panandalian na kaligtasan at respeto at pagtanggap ng mga tao sa paligid niya kesa sa pagsunod sa salita ng Diyos. Alam ko po, susubukin tayo sa mundong ito. Amen? Amen. At makikita natin sa tuwing pipiliin nating sumunod, magpasakop sa salita ng Diyos at kalooban niya. Ang kaaway, maghahasik yan ng takot na para bagang mawawalan ka ng safety. Para bagang mawawalan ka ng respeto. Para bagang hindi ka na matatanggap ng mga tao sa paligid mo. Pero kahit ganun pa, hindi pa rin maiaalis kung ano yung totoo. Ang pinaka-valuable, pinaka-mahalaga, pinaka-importante ay yung obedience natin sa ating Diyos. Laging obedience is better than everything sa lupang ito, including fear of man. Zedekiah knew God's truth. Alam na alam niya yung dapat niyang gawin. Parang mga Kristiyano ngayon, alam na alam natin yung dapat nating gawin. Sumunod na merong active na confidence sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, alam natin na dapat alive palagi yung faith natin sa ating Savior. But, just like Zedekiah, we held back. Kasi nga, meron tayong kasalanan. Anong kasalanan? Unbelief. Na hindi nakikita ng pisikal na mata. Pero, nangyayari at buhay na buhay sa mga isipan at puso natin. Na siya namang pumapatay sa atin bilang vessel ng Panginoon. Hindi niya tayo magamit. Kasi merong bulldozer sa harapan mo na hindi nakikita ng lahat. Pero ikaw, kitang-kita mo. At sinasabi mo, hindi kayang alisin ng Panginoon ang nakaharang na takot na to sa harapan ko. Nangyayari? Amen. Nangyayari kasi nangyari po kay Zedekiah. Meron siyang imaginary bulldozer sa harapan niya. Ano yon? Yung fear of man. Natakot siya sa tao, baka i-harm siya, baka i-mock siya. Dito ko makikita natin ng malinaw that fear of man is not just being scared. Fear of man is a choice. So pinili mo
na i-prioritize yung human opinion, human comfort, human safety above God's will. At ito yung klase ng takot na hindi tama at mabuti sa harapan ng Diyos. Hindi po ito banal na takot sa Kanya. Kaya ngayon, nakikita natin ang salita ng Diyos, nag-o-object sa object na yun. Kumbaga, ang fear of man, binubulag ang isang tao, ang isang believer, sa yung sasabihin ng tao, gagawin ng tao, mas malala yun. Pero alam natin hindi totoo yun. That is the lie. Mas nakakatakot yung judgment ng Diyos, yung punishment ng Diyos, yung palo ng Diyos. Pero, alam nyo naman, kapag kasalanan, hindi magsasabi ng totoo. So meaning, totoo pala yung Proverbs 29, verse 25. The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. So ano nangyari sa kanya? Nahulog siya sa patibong. Na para bagang isang hayop na hindi makawala sa isang trap. At marami hong mga Kristiyano ngayon ang paulit-ulit na nahuhulog sa pit ng fear of man. Paulit-ulit silang nahuhulog sa snare na yon. Kaya nga, alam natin kung ano nangyari kay Zedekiah, di ba? Akala niya, makakalabas siya ng buhay. Na ang pinili niyang takot ay takot sa tao. Hindi na po siya nakalapas ng buhay sa kamay ng mga Chaldeans. Damay ang buong pamilya niya at yung mga iba pang kalakip ng buhay niya. Sa Panginoon lang po may safety. Nagkatotoo kay Zedekiah. Yung Proverbs 29:25. Pero sana naman ho, makita mo kaya yung nagkatotoo sa kanya kasi pinili niya yung path na yon. So napunta siya sa final destination ng fear of man. Nabihag siya. At nakuha nga talaga siya ng Chaldeans. Kasi choice yun. Decision. At sana naman ho, wag natin piliin yung pinili niya. Kasi kahit lumang daan to, isa pa rin ang tumbok na ito. The sin of Zedekiah is letting the fear control our decisions. Silence our obedience and lead us to compromise truth to please others. Inuulit ko. The sin of Zedekiah is letting the fear control our decisions, silence our obedience, and leads us to compromise God's truth just to please others. Alam nyo, dapat ginagawa natin dyan, rini-rebuke natin yung ganyang takot. Yung ganyang imagination ng ating isipan. Hindi po yan nagsasubject sa Lord Jesus Christ natin. Crucify it. Kill it. Kill every thought, maging feeling, kasama ng option na bumubulong, I cannot obey God kasi ano na lang ang sasabihin ng friends and family. Kapag hindi ako umatin sa outing namin sa Sunday, reunion pa man din yun. Baka i-kick nila ako dun sa GC namin. O kaya, pag-usapan nila ako, pagtawanan nila ako, ha 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 ha. Kapatid, hindi inaalagaan yung ganyang mindset. Ang dapat nating aksyon na gawin sa ganyang andar ng kaisipan natin, alam mo kung ano? Patayin. Kasi yun naman talaga ang dapat, di ba? Crucify it. Mortify it. Patayin mo na yung mindset na yan that makes you value the praise, approval, or maging acceptance ng fallible, temporary,
na mga taong yan kaysa sa approval ng Lord Jesus Christ na eternal nating Diyos na banal. Sawatahin mo yung utak mo. Hindi ko kailangang matakot. Fear thou not. Sawatahin mo yung feeling na nami-measure, I have to keep people happy to be safe. Gusto mo lahat, i-please lahat ng tao. And by the way, yung pagiging playing safe mo, hindi yan pagiging respectful sa iba. Huwag mong gawing inosente ang action na yan. Ang tawag dyan, pagiging duwag. Cowardice. Huwag kang maghugas kamay. Yung pagiging passive mo ay hindi krimen o kasalanan. Huwag kang magtakip. Takot ka talaga sa tao. Takot ka sa mga unsaved mong kaibigan, unsaved mong kamag-anak, mga backslider na mga kaibigan at kapamilya mo. Hindi ka makahindi, ni hindi mo nga masabi, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Hindi na nga ho dapat tinitimbang-timbang sa isang tunay na mananampalataya kung anong mas matimbang. Assembly ng family mo o yung araw ng simba ng tagapagligtas ng kaluluwa mo. Hindi ka naman nagsisimba dahil kay pastor. Nagsisimba ka kasi nauunawaan mo yung gospel at yung grace na naging recipient ka. Yang playing safe mo, hindi safe para sa iyo. Hindi yan safe para sa isang save. Kaya tigilan mo na yan. Tawagin natin sa totoong pangalan yung pagiging playing safe mo. Duwag. Hindi nyo ba napansin yon? Sa Revelation 21:8, sa lahat ng mga, yung umpisang-umpisa, the fearful, yung mga duwag. Alam mo ba't sila nasa impyerno? Kasi naduwag silang sumampalataya sa Panginoong Hesus kasi magagalit yung mama nila, yung papa nila. Pag nalaman na nagpalit sila ng pananampalataya, itatakwil sila ng pamilya nila. Pero tingnan niyo po kung ano nangyari bandang dulo nung namatay sila. Impyerno ang hantungan ng kaluluwa nila. So tingin mo, ngayong ligtas ka na, yes, hindi ka pupunta sa literal na impyerno sa kabila. Pero tingin mo ba, magiging langit ang buhay mo dito sa lupa? I don't think so. Nang maduwag si Zedekiah na sundin ng Panginoon, hindi siya nanatiling hari. Hindi rin nanatili yung kaharian niya. At hindi nanatiling buo ang pamilya niya. In fact, everything nawala sa kanya. Kaya kung iniisip ng bawat isang ligtas dito, na yung pagiging playing safe mo, ay mape-play mo na habang buhay, safe ka. At yung mga pinapahalagahan mo, at yung mga bagay o achievements mo na makalaga sa'yo, unahan na kita. Dahil sa fear of man, nawala lahat kay Zedekiah. Yun din ang mangyayari sa'yo. Hindi dahil sabi ko, kundi dahil yun ang pinili mo. Kapatid, tigil mo na yung cowardice mo. Huwag mong hayaan na ma-Zedekiah ka pagdating ng araw. Maging alive ka naman sa faith mo. Lagyan mo naman ng tapang. Yung tapang na i-please mo naman ang Lord Jesus. Hindi na lang laging sila. Minsan, piniplease natin yung mga taong paulit-ulit na nanakit sa atin at kumikritiko sa atin. Ganito ho hindi porkit kapamilya, hindi ibig sabihin, hindi evil. Nagkakaroon tayo ng maling tingin na porkit pamilya natin, mabait ang anak ko. Hindi ganyan ang anak ko. Hindi ganyan yung kapatid ko. Hindi porkit kadugo mo siya at mabait siya sa bahay niyo, mabait din siya sa labas. Minsan ganun tayo kapag usapang pamilya na iniilagan mo. Huwag kang mag-play safe. Gayahin mo si Jesus Christ mo. Gayahin mo yung tagapagligtas natin.
Mas inuna niya ang kalooban ng Ama kaysa sumama kay Maria nung pinapauwi na siya. Christ-likeness is the goal. Hindi yung mabuo yung pamilya mo o manatiling buo yung barkadahan nyo. Sinabi na ni Jesus Christ, dumating siya dito sa lupa, hindi para gawing solid ang lahat. In fact, dahil sa kanya, magkakaroon ng variance, pagkakabahabahagi. Kaya kahit yung kasama mo, kamag-anak mo na Baptist, ba't hindi kayo nagkakasundo? Alin lang sa dalawa. May isang spiritual at may isang karnal at backslider. Kahit nasa ilalim pa kayo ng umbrella pangalan, Baptist. So huwag kang gumawa ng imaginary na criteria na kapag ka mag-anak mo, okay sila. Ganito lang yan. Pag ang tao toxic, kahit balibalik-tarin mo ang mundo, toxic yan. Yung tipong sasabi mo, itutulog ko na lang, baka bukas hindi na siya karnal, hindi na siya backslider. Hindi yun ganun. Kasi nakailang tulog. Inantok na si Jeremiah, kakawip. Pero ang Israel, hindi pa rin sumunod sa Panginoon. Please, buksan mo naman yung mata mo. What if hindi talaga sila sumunod? Tapangan mo kahit mag-isa. Sumunod ka. Magpasakop ka. Kasi ganito lang naman ang tanong dyan para matest mo yung sarili. For do I persuade men or God? Sino ba piniplease mo? Sila? O siya? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Galatians 1:10. So kung ang piniplease mo daw ay tao, hindi ka pwede sa titulo na lingkod ni Kristo. Nagsisimba ka, pero hindi ka lingkod ni Kristo. Lagi kang present, pero hindi ka naglilingkod kay Kristo. Kapag takot ka sa tao at sila ang piniplease mo. Hindi mo Panginoon si Jesus. Ang Panginoon mo, sila. At yung takot mo sa kanila. So itong verse na to ay paalala na hindi sapat na nasa posisyon ka lang at may titulo ka lang na lingkod ni Jesus Christ. Hindi po yan ibinabalandra. Pinapanindigan po yan. Remember, God is bigger. Bigger than any person or power. People can threaten, mock, or harm, but they cannot take away your soul, your salvation, and God's love for you. So bakit ka kikilabutan? Kung alam mo naman, God sees and protects. He is the only one who truly holds our life. Siya po ang may hawak ng safety natin. Hindi yung kaibigan mo o kamag-anak mo o kahit sinong tao na malapit sa puso mo. Siya lang ang may kakayahan, proteksyonan, ikaw o kahit yung reputasyon mo. Wala yan sa kamay ng kahit sinong tao. Yung sinasandala mong pader, kapag dumating na yung demolition team ng Panginoon sa pader na yan, at diyan ka nakasandal, baka madaganan ka pa. Tandaan mo, people are temporary. Jesus is eternal. Those you fear today will pass away. Hindi yan theory ha. Reality yan. Those you fear today will pass away. Sa ayaw at gusto mo at sa ayaw at gusto nila, but God, but the Lord Jesus Christ and His will, His word will remain forever and ever and ever and ever. Zedekiah forgot that God was his king.
his maker, his protector, and that the people he feared were just weak and mortal men. At sana wag din nating makalimutan. At yan ang dapat na pakatandaan natin. Ipaalala natin sa bawat isa, dapat walang fear of man, ha? God is enough. Siya lang yung dapat katakutan natin. Siya lang yung rightful. Siya lang yung legit na dapat sa ating fear. Even if people mock, betray, or umabot pa sa punto na they will harm us. Kasi nag-o-obey tayo at nagsasubmit tayo sa ating Lord Jesus Christ. Still, God honors us, protects us, and He will make all things right pagdating ng dulo. At kahit hindi pa rin kami magpapakontrol sa fear of man. Kaya wag mong katakutan yung sasabihin nila. Sa Psalm 118 verse 6, "The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me?" So anong challenge? Examine our hearts regularly. Am I holding back from speaking the truth? Lalo na kapag sharing na ng gospel, soul winning, ba't ka natatakot? Ano ngayon kung edukadong tao siya? Mataas na tao sa lipunan, bakit? Ang kaluluwa niya ba ay hindi mahalaga at hindi napipinto sa nakaabang na impyerno? Huwag kang matakot, huwag kang ma-intimidate. Sabihin mo pa rin na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Speak the truth. Share the gospel. Am I holding back from doing what is right? Kung nakikita mo sa opisina, sa eskwelahan, o kahit sa field nandun ka, community o family, nakikita mo lahat sila ginagawa yung mali. Yun na yung kalakaran. Gawin mo pa rin yung tama. Huwag kang matakot sa mga kansyaw nila, sa mga tawanan nila, sa mga kwentuhan nila sa mesa, pag nagko-coffee sila at wala ka, huwag kang matakot dun. Mas matakot ka sa Kanya. Mas matakot ka sa hatol ng Diyos at parusa niya at palo niya kapag hindi mo ginawa yung tama at mabuti sa harapan niya. Am I holding back from following God's will because I am afraid of someone will say or do to me? Yan ang mga tanong mo sa sarili mo. Magko-comment na naman na mas sakit yan. Pupunta na naman sa tapat ng bahay namin yan para ipahiya ako. Kasi mas inuna ko yung church. Magbabanta na naman yan. Susugurin si pastor. Sumugod sila o hindi. May banta o wala. Huwag mong pabayaan ang pagkakatipon. Choose obedience over approval. Decide ka na today. No matter what, your family, your friends, co-workers, leaders, or society, ano man ang kanilang sabihin o gawin, manatili ka. Manatili ka saan? Sa God's will. Manatili ka sa God's truth. Manatili ka na ang tanging approval na matamis sa'yo ay God's approval. Yun ang yung standard, hindi yung standard of man. Ang kwento ni Zedekiah ay patotoo na mula sa banal na kasulatan na bawat fear at bawat compromise ay walang may offer na tunay na safety. In fact, sa huli, it will destroy you at everything na nasa iyo. Tanging yung trusting lang sa ating Panginoong Hesus ang laging maglilid sa atin sa best end. The rest, dead end. So, mga kapatid, sa pananampalataya, tandaan po natin to. It is always better to obey God and face displeasure from people than to please people and face displeasure from God. Number 2, the Lord confronts the fear of man. The Lord confronts
the fear of man. Kapatid, kapag sinadya mong piliin na matakot sa kapwa mo tao, kung ikaw naging passive, naging quiet, naging coward, ang Diyos, hindi siya mananahimik. Kikibuyan. Kokomprontahin niya yan. Jeremiah, chapter 38, 17, 18. Then said Jeremiah unto Zedekiah, Thus saith the Lord, the God of hosts, the God of Israel, If thou wilt assuredly go forth unto the king of Babylon's princess, then thy soul shall live, and this city shall not be burned with fire. Ganda ng pangako ng Lord, no? Kung isusuko mo lang yung sarili mo, at susundin mo lang, at magpapasakop ka lang sa plano at sinasabi ng Diyos, walang mangyayaring masama. Sige na. Pumunta ka na sa mga opisyales ng Babylonia at tinitiyak ng Panginoon sa iyo na hindi ka mamamatay. At ang city na ito ay hindi masusunog at ang pamilya mo o bahay mo ay hindi madadamay. And this city shall not be burned with fire, and thou shalt live. Ang linaw na. And thine house. But if thou wilt not go forth to the king of Babylon's princess, then shall this city be given into the hand of the Chaldeans. So lahat ng sinabing hindi mangyayaring nakakatakot, asahan mo. 100% mangyayari. So, dito pa lang, makikita mo yung pangdidiretsa ng Panginoon. Kinokompronta na ng Panginoon yung takot niya sa tao. Kung matatakot ka sa kanila, well, at hindi ka matatakot sa akin, well, hindi yan magiging well sa well-being mo. Ang banal na Diyos ay paulit-ulit na ipinadala si Prophet Jeremiah at paulit-ulit din siya nagwiwip. Humahagulgul po siya at nakikiusap. Sundin niyo ang Panginoon. Kasama po tong si Zedekiah. Paulit-ulit siyang pumupunta sa hari para mag-warning. Para malaman niya yung exact na dapat niyang gawin. At malaman niya rin kung ano yung eksaktong mangyayari kapag nag-disobey siya. Meaning, the Holy God did not hide His will kay Zedekiah. He made Himself very clear. Ang clear naman po nung instruction sa mga verses na binasa natin. Tama po? So, He made it plain, so Zedekiah had no excuses. Actually, yung pagiging straightforward ng mensahe, no? Lahat pabor sa kanya eh. Mapapaganda talaga si Zedekiah eh. Nga lang, kailangan niya isuko yung sarili niya. Yun ang problema, no? Kapag masyadong niyayakap yung posisyon, ang feeling natin, tinatanggalan tayo ng Panginoon ng bagay na maganda at mahalaga. Hindi natin nakikita na ano yun, pinoprotektahan lang kita. Parang pag nasa taas ka, pag medyo ibinababa ka ng Lord, nagtatampo ka. Ang hindi natin nakikita, medyo binababa ka para yung hindi mo na maranasan yung masakit na lagapak. Kaya gradually, binababa ka niya. Pero sa atin, pag umiral na yung pride, minamasama natin ang Diyos. Nangyayari po yan. At nangyari na po yan sa marami sa atin. Yung iba nga lang ayaw umamin. So anong reality? God rebukes fear of men. At the same time, tinatawag niya tayo sa panawagan na to trust Him. God reminds us na ang tao na kinakatakutan natin ay limited, temporary, powerless, compared sa Kanya. Ang tanong lang dito is, do you believe that? Iba nang kasing dito yung pananampalataya. Naniniwala ka ba na Almighty talaga siya? Nga lang, kapag nakikita mo ng majority na sila, ganito sinasabi, tapos solo ka, may pressure. Nakakapanghina ng loob. Pero ang katotohanan, mga minamahal, may pangako ang Diyos eh. Sa pagsunod sa Panginoon,
merong safety. Pansinin nyo iba yung salitang safety sa save. Kasi pag sinave ka na, wala ka na doon sa kapahamakan. Tama ho? Pero ang pangako niya dito kay Zedekiah, safety. Dadaan ka pa rin sa kamay ng kaaway. Mapapailalim ka pa rin sa authority ng Chaldeans ng Babylonia. Pero, kahit nandun ka, nasakop kayo, hindi mo naman mararanasan na sobrang maargabyado, akong bahala sa'yo. Hindi nila magagalaw yung buhay mo, lahat na nasa buhay mo, lahat ng mahalaga sa buhay mo. Kaso anong problema sa kanya? Hindi niya pinagkatiwalaan ang Diyos. At ang dahilan, kaya hindi niya nagawang pagkatiwalaan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi may ibang kumontrol sa kanya. Anong kumontrol sa kanya? Takot. Tingnan niyo po sa Isaiah 51, verse 12 hanggang 13. 51, 12, 13 ng book of Isaiah. Even I, am that he that comforted you. Who art thou? That thou shouldest be afraid of man that shall die. Tingnan mo yung kinakatakutan mo. Later on, mamamatay din yan. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito, And the Son of Man, which shall be made as grass. Parang damo. Tumubo ngayon, buhay ngayon. Green na green ngayon, bukas, brown na, inaapakan. Tapos ginagawa ng sangkap saan? Pansiga. Diyan ka takot? Hindi ka takot sa akin? Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Sino ba yan? Dapat ganun mo ang takbo ng isip natin, no? Sino ba ang tao para katakutan kaysa sa banal na Diyos? Mas nakakatakot ba yung prof mo at yung gagawin niya sa grades mo kaysa sa Diyos mo na nagbigay sa'yo ng grace niya sa'yo? Sana ho, kinokompronta yung mga takot natin, no? Kasi lagi na lang tayong takot mag-sacrifice. Lagi ka na lang, kasi may ganito sa office, kasi may ganito sa school, kasi ganito sa bahay. Lagi na lang excuses. Tapos sinisigurado mo pa yung type mo sa harap ni pastor ay laging tama at walang butas at hindi ko makikriticize. Gusto ko lang unahan. Kahit gaano mo pagandahin yung sentences mo at paragraph mo, dadalin mo yan sa kaloob-looban mo na alam mo na dapat sa Diyos ka lang natatakot, pero kaya mo ginandahan yung sinend mong message para hindi ko mahalata yung unbelief mo, pero nakikita ka pa rin ng Diyos. Amen. Minsan nahihiya na ako sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi mas nahihiya pa kayo sa akin. Alam mo ba yung takot mo kay Pastor Lam? That is also fear of man. Kung talagang meron kang takot o malaking takot, dapat una sa Diyos. Kasi pag natakot ka sa Diyos, hindi mo itatype ang sentence na yan, hindi na magiging paragraph ang paliwanag mo dyan, at higit sa lahat, hindi mo na isesend sa akin yung pagsisinungaling na yan. Magaling na magsinungaling ang mga tao ngayon. Inihahalo yung totoo sa hindi. Pero kahit gaano mo pa palabasin na totoo yan, hindi pa rin buong katotohanan yan kasi may kahalo pa rin pagsisinungaling na ang pinag-uugatan ay what? Fear of man. Minin mo na, natakot ka sa prof mo. Natakot ka sa boss mo. Natakot ka talaga sa kanila. Kaya nga hindi ka kubibo. Imbis na sabihin mo, may simba kami, ang inobliga mo, si pastor, Pastor, anong masasabi mo? Okay lang ba? Kahit may mali na verse, ako tuloy ang namumroblema. Why? Kasi hindi ka makahindi sa kanila. Minsan, ang tatapang nating kumanta, no? Loyalty to Christ, closer to Jesus, at kung ano-ano pa, di ba? Tapang natin mag-preach.
bago mo tapangan yan, tapangan mo muna na panindigan siya. Ang dapat nating ma-realize, mga minamahal, what God wants us to recognize and understand is He confronts the fear of man by opening our eyes. Saan? To its true nature. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, na ginagawa ni Jeremiah sa harapan ni Zedekiah. Kapatid, it is not just being nervous or shy. Hindi yan basta pagiging timid lang. Passive lang. Hindi po. It is a spiritual error. Nagkakasala ka. Kaya ngayong gabi, kinokompronta niya yung takot na yan para ipakita sa atin yung fear of man ay delikado yan. Una, binavalue mo masyado yung temporary mortal people kaysa sa eternal God. Pangalawa, is mas sampalataya ka sa human power at power ng human opinion para sa'yo, hindi mo man sinasabi sa bibig mo, pero threatened ka sa mga iniisip nila towards you kesa sa power, protection, at will of God. Kinukumpronta tayo ngayon ng Panginoon sa kwento ni Zedekiah na ang fear of man ay isang nakamaskarang unbelief. Di ba mahilig tayong ganito? Kasi nakakaya naman, pastor eh. Lagi na lang akong wala eh. Ngayon lang naman. Mamaya sabihin nila, binabaliwala ko yung pamilya namin eh. Irerespeto ko naman. Pero saan sa Bible na paminsan-minsan pwedeng pabayaan yung pagkakatipon kasi nga para patunayan mo lang may respeto ka sa barkada mo. Walang ganun. Alam nyo ho, when we fear people, we have forgotten who He is. Nakakalimutan mo yung kung sino talaga yung maker mo. Yung defender mo. Yung Diyos mo. We must realize that every time we let what people say or do rule our choices, we are stepping into a trap, snare, that leads us to the cage of unbelief. At magiging loop mo yan. Para kang bilanggo. Nalakad ng lakad sa loob ng selda niya. Doon ka lang. Magiging cycle yan sa buhay mo na nakabilanggo ka. Again, the fear of man bringeth a snare. At hindi nagsisinungaling ang Panginoon noon kay Zedekiah at sa harapan natin. At kung sino man ang gagawa sa atin yan, snare sa yan, ipiprison ka niyan. Mapupunta ka sa napakadilim na bilangguan na yan. Alam niyo ho, kinamumuhian ng Panginoon ito eh. Kasi binubulok na ito ang mga isip natin. Ito yung mindset na pag nag-creep in sa mga utak natin, bumubulong to every single day and night. You must please people to be safe. Huwag kang makinig sa preaching ni pastor. You must please people to be accepted. Huwag kang makinig dun sa message sa likod ng pulpit. You must please people para maging successful. Kung si pastor ang pakikinggan mo at talagang ipapattern mo yung buhay mo sa outline niya, walang mangyayari sa'yo. Actually, yung mga preaching na yon na sinasabi nila, walang mangyayari sa'yo sa church na yan at pakikinig sa mga preaching ng pastor na yan at pagme-mentor ng pastor na yan. Totoo, wala naman talagang mangyayari sa'yo na masama na pagsisisihan mo sa huli. Ganda, di ba? Nagsabi naman sila ng totoo, wala nga nangyari. Thank you, Lord. Walang nangyaring masama. Kasi kung makikinig ka na makikinig sa boses, sa isip mo, sa unbelief na yan, mapipeer pressure ka. Sasabay ka sa isang lifestyle na lagpas sa sahod mo. At kapag inabutan niya ng anak mo, nagpapalaki ka ng mga siraulong bata na potentially maging salot sa lipunan o kriminal at perwisyo sa buhay ng iba. Kaya nga ho, pag nag-succumb tayo doon sa lies
ng fear of man o ng unbelief na to, sinasabi ko na po sa ating lahat, that is not wisdom. That is not caution. Ipapahamak ka ng unbelief mo. Ipapahamak ka ng fear of man mo. Fellas, let me make this as plain as the sun in the sky. No man, no woman, no young person here can deceive themselves. You cannot serve God and chase the approval of man. Listen up. All of y'all, mapa-ordinaryong membro o preacher standing behind the pulpits na makakarinig nito. If you live to please others, if your aim is to be accepted by the world, if your master is what people think of you, then mark it down. You are not a servant of Christ. Hindi ka lingkod ng Panginoon. At hindi magiging. You may wear the name Christian, pero umaalingaw yung katotohanan na yung boses ng Panginoon sa preaching na to. Yung boses na kumukompronta na nagsasabing, you have chosen man over me. You have chosen him or her more than me. You have chosen dust over your maker. Wala sa iyo yung tunay na essence ng pagiging Christian. At yung choice na yan, maniwala ka sa hindi, will cost you everything. Meron ka pa ngayon Kaya medyo nagra-rationalize ka pa Medyo babad ka pa sa line na yan. Kaya desensitize ka. Pero kung hindi mo papakinggan ang solution na to, magkakaroon ka ng malaking problema someday. Paano ko nasabi? Well, ask Zedekiah. Tanungin mo siya. Ano ba nangyari sa kanya? Naka-record naman, di ba? Kung di mo kayang maniwala sa akin na pastor mo, sana paniwalaan mo yung naka-record na kwento ni Zedekiah. Anong nangyari sa kanya? Alam mo kung ano nangyari? At kung alam mo kung anong nangyari sa kanya dahil sa fear of man, alam mo rin kung anong mangyayari sa'yo? No-brainer. Alam na alam mo. Alam mo kung bakit? Kasi pinili mo. Yung pinili ni Zedekiah na path, ay siya rin pinipili mo ngayon. So gumagawa ka ng remake. Bagong version ng kwento ni Zedekiah sa Christian life mo. Ngayong araw na ito, sa unang mensahe ng sub-theme natin na Fear Thou Not, Alive in Faith, Dead in Fear. Ngayong araw na to, china-challenge tayo ng Panginoon na ipako ang ating mga sarili sa Word of God, sa Will of God, over every human voice, every human threat, every human opinion, and every desire to be liked or to be safe. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong bangka. Hindi mo kakayanin ang karagatan ng Christian life nang wala ang kapitan. Amen. At hindi siya ang may hawak ng timon. Huwag kang malikot. Baka mahulog ka. Itigil mo yung likot ng pagkatakot sa tao. Ang mensahe na to, pwede mong i-take na wala lang, pero pwede mo rin i-take na command. Anong command? Piliing isuko at ipako ang mga sarili natin sa pag-obey, pag-submit sa Panginoon rather than man. Piliin mong isuko, ipako yung buong buhay mo sa truth ng Holy Bible kesa popular opinion of man. Piliin nating isuko at ipako sa brand ng Christianity na biblical na uri. Mag-stand firm ka naman, mag-speak up boldly ka naman, try mo naman mag-trustfully naman. Hindi yung laging playing safe. Yung pagiging playing safe, yan ang pinaka-dangerous place na mapupuntahan mo. Paano ka alam?
as Zedekiah. Kaya niya ikwento sa'yo kung paano pinatay sa harapan niya yung mga anak niya, and then, dinukot yung dalawang mata niya, at ginawa siyang prisyonero bandang huli. Nawala sa kanya lahat-lahat, at namatay siyang full of regrets. If I were you, simulan na natin itong fear thou not na to. Lalo sa fear of man na meron tayo. Lahat tayo nagtataglay niyan. Wala akong super Christian sa atin. Huwag tayong matakot. May pinapasabi nga pala yung isa pang hari. Pinapasabi ni King Saul, yung hindi niya nagawa, pakigawa mo daw. Utterly destroy fear of man. Hindi bukas, hindi makalawa, hindi next month. Now, before the ugly, deadly end of fear of man turns around and hunts you down, bow down. Amen? So, straight up, mga minamahal, hindi mo magugustuhan na mas Zedekiah ka. Believe me. Now, kung di mo kaya, then ask Zedekiah himself. Saan? Read Jeremiah. Chapter 38. Hindi magsisinungaling ang record ng Panginoon pagdating sa fear of man. Number 3. Tapos na tayo doon sa cause ng fear of man. At katatapos lang tayong i-confront ng ating Diyos sa fear of man. And I believe, lahat tayo meron ito. Pero be wise. Be wise. Mamili ka kung kanino ka matatakot. Sana ang piliin mo. Yung banal na Diyos ang katakutan. Number 3. Consequences of the fear of man. Consequences of the fear of man. Ang takot na to ay hindi holy fear. Hindi ito yung fear na dapat at karapat-dapat ang Diyos natin. Ito po yung klase ng fear na illegitimate. May mali kang object na kinakatakutan. At dahil ito po ay isang fear na hindi tama at hindi mabuti sa harapan ng Diyos, therefore, hindi ito inosente. At nakukumit po ito ng hindi aksidente. Kasi ito po ay kasalanan ng unbelief na nagtatago sa likod ng takot. Kanino? Sa tao. So, kapag kasalanan, meron lagi yang kabuntot na konsekwensya. 2 Kings chapter 25, 4 hanggang 7. And the city was broken up, and all the men of war fled by night by the way of the gate between two walls, which is by the king's garden. Now the Chaldeans were against the city round about. And the king, yung king na tinutukoy dito ay sino? Si Zedekiah pa rin. And the king went the way toward the plain. 5. And the army of the Chaldees pursued after the king and overtook him in the plains of Jericho, and all his army were scattered from him. Nahuli siya, no? Tapos, iniwanan siya sa ere, takbuhan yung mga tao na ayaw niyang mawala sa kanya. Self-explanatory. Nakikita mo kaagad yung connect sa Christian life mo. Hindi ko na kailangan bigyan ng diin. 6. So they took the king and brought him up to the king of Babylon in Riblah, and they gave judgment upon him. 7. And they slew the sons of Zedekiah before his eyes, and put out the eyes of Zedekiah, and bound him with fetters and brass, and carried him to Babylon. Sana kung nakinig siya sa preacher na si Jeremiah,
Sana hindi magiging ganyan. Kaso hindi siya nakinig. Mas nakinig siya sa kontrol ng takot sa tao sa paligid niya. So ano nangyari? Nawala hindi lang ang paningin niya. Pati mga anak niya nadamay. Alam niyo, pag nagpipreach ako ng ganito, ang pwedeng isipin, nananakot si pastor, at ang pinaka-epektibong pananakot is yung madamay yung kamag-anak. O madamay yung mga mahal sa buhay. So, kamusta naman tong 2 Kings chapter 25 verse 7? Mukha bang gawa-gawa ko lang ang talatang yan? Ngayon, kung hindi ka pa rin mapaniwala ng talatan na yan, problema mo yan. That is your unbelief. Pero ako, naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay totoo. So kung nagawa ng Diyos yan dati, kaya niya rin yan ulitin ngayon. Sa ibang paraan man, hindi man yung pinaka parehong-pareho, pero yung pain na makikita mo, bago magsara yung mga mata mo, makikita mo yung anak mo ay merong pangit na nangyayari, tapos wala kang magawa. Pwedeng ma-replay sa iyo at sa akin. Alam mo kung nakinig lang siya, kung gagawin niya daw na sumunod, kumbaga isuko yung sarili niya sa childish. Ano daw? Anong mangyayari? If thou wilt assuredly go forth unto the king of Babylon's princes, then thy soul shall live. And the city shall not be burned with fire, and thou shalt live, and thine house. Yung house dyan is family. So kasama yung asawa at dalawa niyang anak. Pero alam niyo po kung anong nangyari. Hindi po ito takotology. Hindi po ako nananakot para mangontrol o mangmanipula ng mga taong ligtas dito. Ito po ay pagbibigay ng warning shot ng Panginoon. Kasi ang kasalanan ng fear of man ay hindi po nakikita ng literal o pisikal na mata, pero ang Diyos nakikita niya marahil na may mga ganito sa ating kalagitnaan. At kesa ilagan mo yung pangongompronta ng Panginoon ngayon, bakit hindi mo na lang i-humble yung sarili mo? Yun yung hindi nagawa ni Zedekiah. Isuko mo yung takot mo sa tao. Or else, consequences. King Zedekiah refused to obey and submit to God's clear instruction. Meaning, bilang hari, he failed mula sa sarili niya, he failed hanggang sa family niya, he failed hanggang sa buong kingdom. Dahil sa pagsuway ni Zedekiah, nawala sa kanya ang kingdom. Dahil sa pagsuway ni Zedekiah, nawala sa kanya ang dalawa niyang anak, ang kanyang pamilya. Dahil sa pagsuway ni Zedekiah, nawala sa kanya ang buong kingdom. Nawala sa kanya lahat-lahat. Ultimo, yung dalawang mata niya, nawala sa kanya. At namatay siyang walang-wala habang presyonero sa Babylonia. Mga minamahal, hindi nagsisinungaling ang Bible. Hindi nagsisinungaling ang Bible. Ako naniniwala ako, kahit hindi ako saksi, somewhere sa sulok ng Pilipinas at sa sulok ng malawak na planetang mundong ito, meron pong mga Nazedekaya na. Pwedeng doon sa lugar na kinalalagyan nila, nagpapatotoo sila, pwede rin namang hindi natin alam. Pero ano't ano pa man, hindi si Zedekiah ang una at huli. Ang epekto ng kasalanan ng pagkatakot sa tao ay hindi mananatili na sayo lang. May madadamay at madadamay at madadamay at madadamay at madadamay at madadamay dahil dyan. Fear of man never saves. It will never give you what you want.
Ano yun? Safety, respect, acceptance. Hindi mapapasaya yan. Bagkus lahat ng yan mawawala sa'yo. Kala mo ba pleasing people will keep you safe? Naniniwala ka talaga na magiging well-respected ka sa kanila? Hindi Pag hindi ka na nila kaharap, ulam ka nila. May pa conviction pa. Bibigay rin pala. Nagkukunwari pa kesyo ganto. Pakipot pa ng ilang taon, kasama ka naman namin ngayong taon. So naniniwala ka talaga na magiging well-accepted ka. Dahil dyan. Maybe. Siguro. Yun yung pinapakita nila Maybe siguro for a moment, para bagang ganon. Pero I don't wanna burst your bubble. But it will not last forever. It will not last. Yang ginagawa mo na yan, it is a cruel trade. Wala ka sa win-win side dyan. Talong-talo ka dyan. Ang humahagik-gik dyan, si Satanas. The fear of man. I-give up mo yung peace of mind na galing sa Panginoon, na hindi mo makukuha sa mga taong yan. Sa fear of man, i-give up mo yung purity mo, na kay tagal-tagal mong iningat-ingatan. Dahil sa fear of man, i-give up mo yung good testimony na pinaghirapan mo ng maraming taon sa Panginoon. Sa makatwid, yung fear of man na yan, ipapag-give up sa iyo yung healthy na relationship na meron ka ngayon sa Panginoon. And I'm telling you, hindi siya worth it. Kasi lahat ng mga kasama niyang sundalo, lahat nag-scattered. Iniwanan siya. Kung iniwanan yung original ng Zedekiah, yung copycat pa kaya? Palagay mo, naniniwala ka talaga? Na inosenteng nag-a-avoid ka lang ng issue? Pain? Loss? I don't think so. Actually, you are walking straight into disastrous path of Zedekiah. The things you fear losing, gaya ng respect, acceptance, comfort, yung mga sinasabi ko po. Eventually, sa dulo, you still lose it in the end. At hindi lang yun ang mawawala sa'yo. Pati yung mga give up mo. Yung blessing, yung favor, yung mga eternal rewards mo sa Lord, lahat yun mawawala. Kasi nagkompromiso ka, kasi natakot ka. Or should I say, naduwag ka. Ang pagiging Kristiyano ay hindi titulo. Ito ay buhay. The fear of man does not solve your problems. It multiplies them. The fear of man always ends in regret. Nagwakas ang buhay ni Zedekiah sa regret. At marami pa pong characters sa Bible ang dahil natakot sa tao, namatay na full of regret. Fear now, regret forever. You will always regret the times you choose people over Jesus Christ. But you will never regret choosing Jesus Christ over people. Count the cost. Hindi ba parang luging-lugi ka dyan? Wala pa po ako nakitang nalugi na bandang huli nagse-celebrate. Lahat po ng lugi masakit. Before we choose to stay silent, before we choose to compromise,
Before we choose to please people instead of the Lord Jesus Christ, SBC family, let's weigh muna what we gain against what we lose. Kasi we may gain little temporary peace, little acceptance, little safety, pero we lose naman God's favor, God's peace, your testimony, your rewards sa Bema Seat. At kahit nandito kayo, closeness sa Panginoon. Now tell me, worth it ba yun? Makikipag-exchange ka talaga? Ite-trade mo talaga? Mga minamahal, kinakausap tayo ng mensahe. Itigil po natin yung pagpili sa easy way. Sa halip, isurrender po natin at i-crucify natin yung ating mga Christian life sa hard, right way. Hindi madaling manindigan. Hindi rin masarap sa pakiramdam ang manindigan. Pero ito po lagi ay tama at mabuti sa harapan ng Diyos natin. Ang piniplease natin dito, ang Lord Jesus Christ natin. By the way, yung binagtas niyang landas patungong Kalbaryo, hard, right way. Kaya nga ang dulo ng mga kaluluwa nating mga tunay na sumampalataya, langit. Hindi sumortcut ang Lord. Hindi siya nag-easy way. So kung ang master natin dumaan sa hard, right way na yon, bakit ka naman mag-iiba ng landas? I-take mo rin. And by faith, magawa mo yung ginawa ng Panginoong Hesus. I challenge us na i-commit natin ang mga sarili natin and say, by God's grace, I will not go there. Ayokong mazedekaya ako. Ayokong madamay yung mga mahal ko sa buhay. At ayokong masaktan ng Panginoong Hesus dahil sa pinili ko. Simula ngayon, not I, but Christ na talaga. King Zedekiah held God's very truth sa kanyang mga kamay. Naintindihan niya naman yung preaching ni Jeremiah, napakalinaw. But he let fear of man rule his heart. He compromised his faith, stayed silent. When he should have spoken, he chose to please people rather na i-obey ang Lord. And what was the result? Nawala sa kanya lahat. Lahat ng mga gusto niyang i-save, lahat hindi nailigtas. Meanwhile, si Prophet Jeremiah naman po, nag-stood alone. Tama? Hinarap niya yung rejection mag-isa. Nag-suffer siya ng hardship. Kinamuyan siya ng maraming mga tao dito, even kapwa niya mga so-called prophets. Pero ang maganda sa kanya, alam niyo ano? He stood, approved, protected, and honored by God. Hindi ho napasama si Jeremiah. So ngayong gabi, this is the choice laid before every one of us. Anong pipiliin mo? Anong pipiliin ko? Anong pipiliin natin? Saan natin ipapako na takot ang Christian life natin? Takot sa Panginoong Hesus? O yung takot sa sasabihin at gagawin nila? Mga kapatid, will you let the opinions, pressures, or threats of people shape what you believe, how you live, and what you say? Or will you stand firm on God's word, no matter who stands with you or who stands against you? We must choose God's approval above every human praise or acceptance, and learn to trust Him more than any false safety we try to build for ourselves. Now tell me, Brother Zedekiah, is it worth it?